Nang salakay ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2022, tila hindi na maiiwasan ang magiging resulta. Nagkaisa ang mga eksperto at analyst sa buong mundo na magmamartsa ang hukbong Ruso patungo sa mabilis at ganap na tagumpay. At wala raw kakayahan o sapat na tao ang Ukraine para ipagtanggol ang sarili nito. Ngunit narito tayo, mahigit 4 na taon nang lumipas. Patuloy pa rin ang digmaan kung saan ang Rusya ay nasa pinakamahinang kalagayan nito at ang Ukraine ay mas mukhang malakas at mas may kontrol kaysa dati. Maraming tao ang dapat pasalamatan sa kahangahangang pagbabagong ito mula sa mga kilalang personalidad tulad ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky hanggang sa napakaraming kalalakihan at kababayehang Ukrainian na isinapanganib ang kanilang buhay para ipagtanggol ang kanilang bayan. Ngunit isang tao ang may pinakamahalagang ginampanan na literal na binago ang mga patakaran ng digmaan upang baguhin ang takbo ng labanan at lubos na ibaling ang momentum pabor sa Ukraine. Ang pangalan niya ay Robert Josipovich Brovdi na mas kilala sa kanyang tawag na Magyar na ang ibig sabihin ay Hungarian. Bayani ng Ukraine at komander ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan. Si Brovdi ang mukha ng revolusyon, ng drone ng Ukraine at ang mga sumusubaybay ng malapitan sa digmaan ng Rusya at Ukraine ay tiyak na narinig na ang tungkol sa kanya ngayon. Pamilyar na sila sa kanyang kakaibang malalim na boses, makapal na balbas na parang Viking, at sa mga natatanging caption at narasyon na ibinigay niya sa daan-daang mga video na nagpapakita ng mga drone ng Ukraine na nangangaso at pumupuksa sa mga sundalong Ruso kagamit ang militar at infrastruktura. Kahit ang mga masugid na taga-subaybay ng labanan ay maaring hindi lubos na alam kung gaano kalaki ang naging impluwensya ni Magyar sa paghubog ng estratehiya ng Ukraine, sa pagsalba ng mga buhay at sa pagpapantay ng laban kontra Russia. Ito ang kanyang kwento. Ang kwento kung paano ang isang tila ordinaryong negosyante na walang karanasan sa militar ay naging bangungot ng buong hukbong Ruso. Ipinanganak noong 1975 sa isang maliit na lungsod sa kanlurang Ukraine. Hindi kalayuan sa hangganan ng Hungary, si Robert Brovdi ay nagpakita ng pagiging palaban at husay sa matematika mula pagkabata. Mga katangiang kalaunan ay napatunayang napakahalaga sa kanyang karerang militar. Nag-aral siya ng Enterprise Economics sa universidad bago pumasok sa mundo ng trabaho at nagtamasa ng napakalaking tagumpay bilang isang negosyante. Nagsimumula siya ng ilang negosyo sa iba't ibang sektor, kabilang ang real estate, pagkain, konstruksyon at pananamit. At nagkamal siya ng yaman sa kalakalan ng butil. Ang kanyang Granum Group of Companies ay kabilang sa nangungunang 5 exporter ng butil sa buong Ukraine at ang nangungunang exporter papuntang China. Ang tagumpay ni Brovdi ay nagbigay daan sa kanya upang mamuhay ng marangya. Naglakbay siya sa iba't ibang panig ng mundo, nanirahan sa mga lugar tulad ng China, Hong Kong at Singapore sa loob ng ilang taon. Nag-ipon ng kahangahangang koleksyon ng sining at maging nagtayo ng sarili niyang pundasyong pansining upang itaguyod ang pagkamalikhain ng kanyang mga kababayan. Nakapuwesto siya sa isang makapangyarihang posisyon at higit pa sa sapat ang kanyang yaman upang magawa ang anumang naisin niya. Kaya nung sumiklab ang labanan noong 2022, hindi na sana nakakagulat kung ang isang tulad ni Brovdi ay basta nga lang tumakas palabas ng bansa. May asawa at 2 anak na lalaki siyang kailangang alagaan, kaya madali sana siyang nakapili na magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, malayo sa mga kasindak-sindak na dulot ng digmaan. Pero hindi yon ang nangyari. Hindi tumakas si Brovdi. Lumaban siya. Sa katunayan, 3 linggo bago opisyal na magsimula ang pananakop, naramdaman na ni Brovdi, tulad ng marami sa kanyang mga kapwa Ukranyano, na malapit ng sumiklab ang digmaan. Kaya nagpasya siyang gampanan ang kanyang bahagi sa pagtatanggol ng kanyang bansa. Sumali siya sa mga puwersa ng depensang teritorial at natutunan ang ilang pangunahing kasanayan sa militar, tulad ng paghuhukay ng trinsera at paggamit ng rifle. Dito niya napagpasyahan ang kanyang codename na Magyar bilang pag-alala sa kanyang pinagmulan na Hungarian. Nang magsimula ang labanan, una siyang tumulong sa paglikas ng ilang mga suburb ng Kiev. Kasama ng marami pang iba na halos walang karanasan sa militar, ipinadala siya sa timog, sa mga frontline ng Kherson. Doon, nasaksiyan niya ang matinding bagsik ng hukbong Ruso. Binobomba ng kalaban ang mga posisyon ng Ukraine gamit ang mga mortar, tangke, rocket at artilyera. At ang unit ni Brovdi ay hindi kailanman nakabawi ng putok dahil hindi nila matukoy kung saan nagmumula ang putok ng mga Ruso. Lumipas ang mga araw hanggang naging linggo habang si Brovdi at ang kanyang mga kasamahan ay tinitiis lang ang pag-atake ng kalaban. Hindi man lang nila matukoy ang kahit isang sundalo, lalo na ang mapatumba ang mga ito. Sa harap ng tila imposibleng sitwasyong ito, marami na sanang sumuko na lang. Maaring tumakas sila mula sa unahan para mabuhay o naghintay na lang sa kanilang hindi maiiwasang kapalaran. Pero hindi si Brovdi. Kapag naharap sa hamon, hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta sumusuko. Isa siyang lalaki na buong buhay ay naglutas ng mga problema at handa rin niyang lutasin ang problemang ito. Napagtanto niya na ang buong problema ay nauuwi sa usapin ng kakayahang makita. Dahil sa walang tigil na putok ng kalaban, hindi magawang masuri ng kanyang unit ang paligid at maunawaan ang ayos ng lupain. Pero paano kung makakapagmasid sila mula sa himpapawid upang matukoy ang kinaroroonan ng kalaban mula sa itaas at maipasa ang impormasyong iyon sa mga nakapaligid na unit para matulungan silang gumanti laban sa mga Ruso? At ang kailangan lang nila ay isang simpleng aparato, isang aparatong pamilyar kay Brovdi. Noong siya ay isang international na manlalakbay, madalas siyang bumibili ng mga gadget mula sa iba't ibang bansang napuntahan niya para iuwi sa kanyang mga anak. Kasama sa mga gadget na yon ang mga consumer drone,
Napangtanto niya na kung mapapalipad niya ang ganoong drone, maaari niyang baguhin ang takbo ng labanan. At yun nga ang nangyari. Nakuha ni Brovdi ang isang simpleng murang drone at ginamit ito para gabayan ang mga pag-atake ng artilyerya laban sa mga posisyon ng mga Ruso. Mukhang isang malaking tagumpay ito, isang taktika na maaaring magpabago ng takbo ng laban at magkaroon ng mas malawak na epekto sa digmaan. Pero hindi lahat ay ganoon ang tingin dito. Ibinunyag ni Brovdi sa mga panayam na maraming opisyal sa militar ng Ukraine noon ay sumusunod sa tinatawag niyang lumang paraan ng pag-iisip. Ginagawa nila ang mga bagay sa tradisyonal na paraan at wala silang gaanong tiwala sa mga makabagong teknolohiya. Kaya kahit nakita na nila ang resulta ng ideya ni Brovdi, hindi pa rin nila naramdaman na sulit maglaan ng dagdag na oras, pera o mga kagamitan para sa ideyang iyon. Sa kabutihang palad, iba ang naging pananaw ni Brovdi. Nakita niya ang potensyal na halaga ng mga unmanned aerial vehicle o UAV, hindi lang para sa pangangalap ng impormasyon at pagtulong sa mga pag-atake ng artilyerya, kundi pati na rin sa pagsasagawa ng sarili nilang mga pag-atake. Gaya ng sabi ni Brovdi, nakikita namin ang uod. Kailangan naming maghulog ng kung ano sa ulo nito. Pero kailangan din naming maiwasang mawala ang drone. Habil mahal ito. Habang nakakamit pa rin ang resulta at nagagawa naming ulitin ang proseso. Sa mga sumunod na buwan, si Magyar na mismo ang kumilos. Kasama ang iba pang miyembro ng kanyang unit, ang tinatawag na Birds of Magyar. Na pareho ring sabik sa mga posibleng gamit ng drone technology, nagsimula siyang mag-eksperimento gamit ang mga UAV, naghahanap ng mga paraan upang mas nakamamatay ang mga ito. Gamit ang sarili nilang pera, nag-invest ang mga ibon sa iba't ibang komersyal na drone mula China, binago ang mga disenyo nito at nilagyan ng mga pampasabog. Nag-set up pa sila ng sarili nilang mga lugar para sa pagsubok. Gumagawa ng mga simpleng target sa pamamagitan ng pagpuno ng kondom ng tubig at isinasabit ito sa mga puno. Bago paliparin ng mga drone papunta sa mga target na yon, pinapapatalas ang kanilang kakayahan at natututo kung paano tamaan ang kanilang mga kalaban ng mahusay at eksakto. Ito ang simula ng isang kilusan na magbabago sa digmaan. At sa mga sumunod na buwan, mas malayo pa ang mararating ng Birds of Magyar. Habang lalo silang naging bihasa sa umuusbong na sining ng drone warfare, ang unit ay ipinadala sa iba't ibang lokasyon sa kahabaan ng frontline. Naatasang suportahan ang mga tauhan ng artilyera at magsagawa ng rekonesansang panghimpapawid at magsagawa ng mga pag-atake sa mga target ng kalaban. Sa bawat lumilipas na buwan, lalo pang lumaki ang reputasyon ni Magyar. Naging iconic ang kanyang unit, nagsilbing inspirasyon sa buong militar ng Ukraine, habang tuloy-tuloy ang mga ulak tungkol sa mga ibon. Matagumpay nilang tinatamaan ang daan-daang asset ng Russia, pinipipil ang mga drone ng kalaban, at maging ang pagsasagawa ng mga kakaiba. Ngunit kasing halagang mga gawain, tulad ng paglalagay ng libu-libong anti-tank mines ng malayuan, gamit muli ang mga UAV. Nakilala rin si Magyar ng mas malawak na mundo nang maging isa siya sa pinakakilalang tinig ng militar ng Ukraine sa social media, na regular na nagbabahagi ng mga update at video sa Telegram tungkol sa mga operasyon ng drone crews sa labanan. Hindi maiwasan, sinimulan ding sundan ng ibang unit ang halimbawa ng ibon, at maging ang ilan sa mga kumander na dating pumupuna sa pamamaraan ni Brovdi ay nagsimulang, sa wakas, makita kung gaano kahalaga ang mga UAV pagdating sa pagmamanman, pagkalap ng impormasyon, pagpaplano ng operasyon, at mga pag-atake sa unahan. Unti-unti, kumantong ito sa pagiging mas malaking bahagi ng mga operasyon ng Ukraine ang mga drone na nauwi sa paglikha ng isang bagong sangay ng militar. Ang puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine, kung saan si Magyar mismo ang napiling mamuno nito noong Hunyo 2025. Doon nagkaroon ng ganap na kalayaan si Brovdi na isakatuparan ang lahat ng kanyang pinakamagagandang ideya at baguhin ang takbo ng digmaan sa paraang hindi pa nagagawa noon. Ngayon, mabilisang paalala lang, ang palabas na ito tungkol sa militar ay nagbibigay sa inyo ng buong larawan, hindi lang mga balita. Pindutin ang subscribe para laging nauuna sa balita. Ngayon, mula sa pagiging isang simpleng sibilyang voluntaryo hanggang sa isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa militar ng Ukraine, hindi na nag-aksaya ng oras si Magyar. Nagsimumula siya ng isang makabago at malikhaing plano ng aksyon upang baguhin ang paraan ng operasyon ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan at mas mapakinabangan ang kalamangan ng Ukraine sa mga drone. Kumpiyansa siya na ang mga UAV ang susi sa buong labanan. Ngunit naramdaman din niyang marami pang potensyal ang teknolohiyang ito na naghihintay lamang na mabuksan at mapabuti. Mas partikular, naniniwala siyang hindi lang basta nakakatulong ang mga drone sa mga operasyon sa unahan, kundi maaari rin itong gamitin para magsagawa ng surveillance at strike missions sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban at gawing mas mahirap ang buhay para sa mga puwersa ng Kremlin. Para subukan ang teoryang ito, una niyang isinagawa ang tinatawag niyang carousel system ng tuloy-tuloy na drone surveillance. Sa madaling salita, umiikot ito sa pagpapanatili ng mga UAV sa ere sa lahat ng oras, imbes na paminsan-minsan lang magpalipad para sa mga misyon. Kapag bumaba ang isang UAV, may isa namang lilipad para palitan ito. Kaya laging nababantayan ng Ukraine ang himpapawid. Walang bahaging hindi nababantayan, walang patlang. Tuloy-tuloy lang ang daloy ng impormasyon tungkol sa galaw at kinaroroonan ng kalaban. Dahil dito, nagagawa ng Ukraine na planuhin ang susunod na hakbang, tukuyin ang mga target, maintindihan ang lohistika ng mga Ruso, at mahulaan din ang kanilang mga galaw. Gaya ng sinabi ni Magyar, mayroon kaming tuloy-tuloy na larawan ng buong sektor. Lubos naming naintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Mula doon, naging mas madali para sa Ukraine na tamaan ang mga Ruso sa pinakamahalagang lugar
ang kanilang mga linya ng supply. Sinimulan ng mga crew ng drone na targetin ang mga tropa at sasakyan ng kalaban habang papunta sila sa mga lokasyon sa unahan. Pinatigil nila ang paghahatid ng gasolina at bala. Binomba nila ang mga ruta ng paglikas at ginawa nilang mas mahirap para sa Rusya na makapagtipon ng malaking puwersa sa unahan. Gumawa sila ng mga panibagong kill zone sa mga bahaging nasa likuran mismo ng prente at labis na pinahina ang kakayahan ng kalaban sa labanan sa proseso. Naglatag din si Brovdi ng matataas na layunin para sa mga crew ng drone ng Ukraine at nagpakilala ng bagong sistema para sukatin ang bisa sa labanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng puntos para sa bawat target na nawasak. Inikayat niya ang mga operator ng drone na mas bigyang pansin ang resulta kaysa sa mga proseso. Hindi mahalaga kung paano nila naisakatuparan ang mga ito. Basta't naabot nila ang kanilang mga layunin at hinikayat din niya sila na tiyaking hindi bababa sa 30% ng lahat ng pag-atake ay nakatuon laban sa mga tauhan ng Rusya sa halip na puro sa mga kagamitan at infrastruktura lang. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa hilig ni Brovdi sa matematika dahil kaya niyang tingnan ang bigmaan sa pamamagitan ng mga numero na pagtanto niya na palaging kayang panatilihin ng Rusya ang presyon sa Ukraine hanggat nakakapag-recruit ito ng mas maraming sundalo kaysa sa nawawala rito. Walang magbabago kung ang Rusya ay may 30,000 bagong tropa bawat buwan at 15,000 o 20,000 lang ang nawawala sa kanila. Patuloy na lalago ang hukbo ng kalaban at ang mga puwersa ng Ukraine ay tuluyang bibigay at mababasag sa bigat ng kalabang hukbo. May kapangyarihan ang mga drone na baguhin iyon. Kaya nagsimulang mag-utos si Brovdi ng mas marami at mas madalas na pag-atake sa mga sundalong Ruso. Hindi pinapayagan ang mga puwersa ng mga sistemang walang piloto na mabalaho sa burokrasya at red tape. Pinabilis niya ang pagpapakilala ng mga bagong uri ng drone at mga control system. Sa sandaling naging available ang mga ito na bumuo ng mahalagang palitan ng feedback sa pagitan ng mga crew ng drone at mga developer upang matiyak na ang mga koponan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay may eksaktong mga kagamitan na kailangan nila upang makamit ang kanilang mga layunin. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, nagsimula ng magbunga ang kanyang mga pagbabago dahil lumipas ang ilang buwan na mas mataas ang casualty rate ng Russia kaysa sa recruitment rate nito. At hindi doon tumigil si Brovdi. Habang umuunlad ang teknolohiya ng drone at nakakabiyahe na ng mas malayo at mas mabilis ang mga UAV, inilatag niya ang pundasyon para sa magiging dalawa sa pinakamahalagang estratehiya ng Ukraine, ang Deep Strike Campaign na nagsimula noong 2024 at kinabibilangan ng mga long-range na pag-atake ng drone laban sa mga target na malalim sa loob mismo ng Russia, tulad ng mga refinerya ng langis at mga base militar, at ang Middle Strike Campaign na nagsimula noong Abril 2026 na may layuning magdulot ng malaking pagkasira sa lohistika sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Ito marahil ang pinakamalaki at pinakamahalagang pagbabago sa buong digmaan. Bago ang mga pagbabago ni Brovdi, halos eksklusibong ginagamit ang mga drone sa mismong harapan at sa mga kalapit na lugar para sa pagtatanggol ng mga trinsera at pagkoordina ng mga pag-atake. Ngayon, gayunpaman, regular na ginagamit ang mga ito para sa mga pag-atake na daan-daan o kahit libu-libong kilometro ang layo mula sa harapan. Dahil sa taong ito, nakapagsagawa ang Ukraine ng mahigit 300 matagumpay na pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Russia na nagdulot ng malalaking sunog at pagsabog sa mga refinery sa buong bansa. Bagaman nananatiling buo ang pangunahing kapasidad ng produksyon ng langis ng Russia, malubang nasira ng mga pag-ataking ito ang mahahalagang pasilidad at pansamantalang nabawasan ang kapasidad nila sa pagre-refine ng langis ng humigit kumulang 10 hanggang 20%. Dahil sa kanya, ang sektor ng enerhiya ng Russia na siyang gulugod ng kanilang ekonomiya at pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa digmaan ay nasa pinakamahinang kalagayan mula noong bumagsak ang Soviet Union. At dahil kay Robert Brovdi, ang apoy at galit ng digmaan ay dumating na rin sa mismong Russia. Sa katunayan, yon ang isa sa mga pangunahing dahilan niya nang pinaplano pa lang ang kampanya. Hayagan niyang inaamin na gusto niyang maranasan ng mga Ruso ang parehong mga bagay na naranasan ng kanilang mga kapitbahay na Ukrainian. Gusto niyang magising sila mula sa kanilang pagkakatulog dahil sa tunog ng mga sirena ng babala sa pag-atake sa impapawid at makita ang apoy at usok na umakyat sa ibabaw ng kanilang mga lungsod. Maranasan ang epekto ng kakulangan sa gasolina, mga kinanselang biyahe ng eroplano at ang kawalang katiyakan na hindi alam kung kailan at saan muling mangyayari ang susunod na pag-atake. Gusto niyang basagin ang ilusyon na ang digmaan ay nangyayari lang sa Ukraine at mga Ukrainians lang ang apektado, at nagtagumpay siya. Ngayon, ang mga Ruso na ilang taon nang hiwalay sa mga karahasan sa harapan ay nakikita na ang kanilang mga bayan at lungsod ay nagiging mga larangan ng labanan. Naririnig nila ang ugong ng mga Ukrainian na drone sa itaas ng kanilang mga tahanan. Nasasaksihan nila ang mga sunog at pagsabog at nararamdaman nila kahit papaano ang takot at pagkataranta na tiniis ng mga tao sa Ukraine sa lahat ng panahong ito. Unti-unti, nag-iiwan ito ng epekto. Bumababa ang moral ng mga Ruso araw-araw. Ang kasikatan ni Putin ay bumabagsak sa pinakamababang antas. Dumarami ang mga tao na sabik na matapos na ang digmaan upang manumbalik ang kahit kaunting normalidad sa kanilang buhay. At literal na milyon-milyong mga Ruso na ngayon ang may kakilalang asawa, anak na lalaki, kapatid na lalaki o kaibigan na namatay o nasugatan sa digmaan. Marami sa mga kaswalting yon ay direktang o hindi direktang dulot ng parehong mga crew ng drone sa ilalim ng utos ni Brovdi, at magpapatuloy ang pagdami ng mga namamatay hanggang sa matapos ang labanan. Dati, tila ang tanging paraan para ito ay magtapos ay sa pamamagitan ng isang matunog na tagumpay ng mga Ruso. Ngayon, gayunpaman, ang tagumpay ng mga Ukrainyano ay tila isang makatotohanang posibilidad. At ito rin ay malaking bahagi dahil sa mga pagsisikap ni Brovdi. Ang kanyang kampanyang Middle Strike na kinabibilangan ng mga drone strike
sa mga linya ng lohistika at supply na inaasahan ng Russia para ilipat ang mga tropa at mga yaman sa mga sinakop na teritoryo at lalo na papuntang Crimea ay naging napaka-epektibo. Ang pangunahing highway na inaasahan ng Russia sa lahat ng panahong ito ay nakilala bilang highway ng kamatayan na puno ng mga sunog na labi ng mga winasak na konvoy. Sa pamamagitan ng pagputol sa mga linya na nagbibigay ng pagkain, gasolina at enerhiya sa Crimea, si Brovdi at ang kanyang mga puwersa ng drone ay epektibong naihiwalay ang rehiyon, nagpasimumal ng malawakang paglikas at matinding takot habang ang mga mamamayang Ruso at mga bakasyonista ay nagmamadaling lumikas. Muli, ang lalaking kilala bilang Magyar ay sumasalungat sa mga inaasahan at itinutulak ang Ukraine patungo sa isang bagay na dati tila imposibleng mangyari. Ang pagpapalaya sa rehiyon ng Crimea na walang awang inagaw ng Russia noong 2014. Hindi siya nag-aral sa isang nangumunang military academy sa mundo. Hindi rin niya inialay ang mga dekada ng kanyang buhay sa sandatahang lakas. Pero si Robert Brovdi ay nagbago ng kapalaran ng kanyang bansa at lumitaw bilang isa sa mga pinakadakilang tactical na utak ng makabagong panahon. Maraming bagay ang maaring matutunan ng buong mundo mula sa kanya. At sabik si Brovdi na turuan ang mga handang makinig. Nang tanungin siya halimbawa kung ano ang mairerekomenda niya sa mga leader at general ng NATO upang mapalakas ang kanilang depensa at maghanda para sa posibleng digmaan laban sa Russia. Mabilis niyang inilista ang ilang mahahalagang hakbang tulad ng pagtatayo ng tinatawag na drone wall o buffer zone sa mga hangganan kung saan tuloy-tuloy na gumagana ang mga drone upang gawing imposible ang galaw ng kalaban. Nanawagan din siya sa mga bansa ng NATO na magtatag ng sarili nilang mga sanggay ng militar na gaya ng Unmanned Systems Forces na eksklusibong nakatuon sa drone warfare at nananawagan din ng mas malaking pamumuhunan sa mga depensa laban sa drone at mga drone na pang-ataking malayuan. Malinaw ang kanyang mensahe. Hindi na mawawala ang mga drone at malamang na sila ang isa sa kung hindi man ang pinakaimportanteng aspeto ng digmaan sa mga susunod na henerasyon. Naiintindihan iyon ng Ukraine at nasa kamay ng natitirang bahagi ng mundo na humabol bago maging huli ang lahat. Tungkol sa kanyang sariling kinabukasan, sinabi ni Brovdi na hindi na niya inaasahang makabalik pa sa dati niyang buhay at nangakong ilalaan ang natitirang araw ng kanyang buhay sa pagtatanggol ng kanyang bansa. Ngunit kahit paano man matapos o magpatuloy ang kanyang kwento mula rito, hindi maikakaila ang kanyang naging epekto sa digmaan at hindi makakalimutan ang kanyang pamana. Pinasok niya ang digmaan nang walang kaugnay na karanasan at kakaunti lamang ang mga taong sumuporta o naniwala sa kanya. Katulad ito ng mismong Ukraine na tiningnan ng marami sa buong mundo bilang isang matinding dehado na tila nakatagdang mabigo sa harap ng mas malaki at mas malakas na kalaban. At tulad ng kanyang bayan, pinatunayan ni Brovdi na mali ang mga nagdududa sa kanya. Sumalungat siya sa lahat ng inaasahan, nagpakita ng inobasyon at pag-angkop sa sitwasyong kinalalagyan niya bago tuluyang baliktarin ang sitwasyon laban sa kanyang mga kaaway at pinatunayan na mas malakas siya kaysa sa inaakala ng kahit sino. Ngayon, maaari mong malaman pa kung paano lalo pang lumalakas ang puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan sa ilalim ng pamumuno ni Brovdi sa video na ito na tumatalakay sa kauna-unahang autonomous unmanned fighter jet sa mundo. Bilang alternatibo, panurin mo ang video na ito para makita kung paano ang mga pinakamalalapit na kaalyado ni Vladimir Putin ay tunay na tumatalikod na sa kanya, kung saan isa pa nga ay hayagang kinontra siya sa live TV at humiling ng agarang pagtatapos ng digmaan. At sa huli, siguraduhing mag-subscribe ka sa Military Show para sa mas marami pang ulat, kaalaman at pagsusuri na ayaw mong palampasin.